Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyo lahat. Masayang Huwebes, Nelson! Masayang Huwebes, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Welcome po sa Siganang Mamamayan. Naku, medyo kulot pa ang boses mo, Nelson, ha? Nagbibinata, ha? Parang hindi ka na sanay sa Pilipinas, ha? Hindi na. Iba na yung weather dito. You know. Kailangan ko doon sa medyo malamig-lamig. Kala mo parang ang weather dito, iyo. Parang... Kuya Benny, masayang hapon! Masayang hapon po sa ating pong mga taga-subaybay at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, kamusta na po kayo doon sa ating mga kababayan? Nako, ano ba? Holiday bukas pala, no, ha? June 11 na eh. Oo nga, oo. June 11 po today, araw ng Huwebes. Bukas, Friday, Oo. ay June 12. June 12. Yan. Yan. Abangan nyo. Dahil bukas, Ano meron? nako, eto na. Magugulat ka dito. No. Ha? Ako iba balita ko. Magugulat ka dito. Matindi Sasabihin bukas. eto na po, kumpirmado. Oh. May announcement po si Kuya Ben Antiporda tungkol sa mangyayari bukas. Matindi. Yan. Pero bago yung announcement mo, alam mo bang nagpakalat pala ng mga pulis? Ngayon pa lang. Ang dami ng pulis na ikinalat sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Metro Manila pa lang yan, ha? Metro Manila pa Hindi lang. mas maganda yan. Oh. At least may seguridad tayo. Ako sa bagay. ha? Safe tayo, safe. Gaano karami yan? Dito sa aking nakuhang balita, ito naman nationwide, ha? Oo. Ewan ko kung ilan dito ang Metro Manila. Oo. 89,000 daw hong mga pulis ang ikakaalat sa iba't ibang lugar kaugnay ng 128 Independence Day celebration. Ayun, Bakit 89,000. 89,000? Nasaan yung 1,000? Yung para maging 90. Oo. Hindi pa yung nagsakto na. 1,000. Hindi, ata yung 89,000 Metro Manila, 1,000 sa ibang lagi, Visayas, Mindanao. Mare. Itong mga nakikita nyo ito yung bago, di ba? Sa bisinidad ata ng Senado yan. Sa Senate. Senate pa lang ang dami. Oo. Ang alam kong Independence Day, kadalasan sa Luneta. Aha. May mga programa, di ba? Wala pa akong nakitang Independence Day celebration na ginawa sa Senado. In my... In your career. In my career as a legal expert. Ang dami legal expert yun. Ngayon lang ako nakakita na napakaaga pa, ha? Hindi, meron na atang palalayain kasi dyan sa Senado. Dahil Independence Day, di ba? Araw ng kalayaan. Yun. Ganun ba? May mga... Nagtataka nga, bakit sila tumambay dyan ngayon, no? Ano bang problema? Bubuhatin ba yung Yung building. Senate building? Bago ang lahat. Oo, Pero Natuloy ba yung hearing daw ngayong araw na ito? ayun sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon? Aha. At parang hindi ata makapasok. Kasi ang dami mga pulis. Kung gustuhin man nilang ituloy, Oho. para mahirapan silang pumasok dito sa garrison. No? Garrison ba? Naging kampo ng Oo pulis nga, eh. no? Ipakita nyo nga yung gate ng Senado. Kasi yung pinakita din mga pulis eh. Yung gate ng Senado na mayroong mga barbed wire. Ayan, oh. Ayan. Oh. Senado ba yan? Oh, parking. Yan yung parking eh. Oho. Tapos meron pang mga concrete barrier ata. Oho. Oh. Ganyan po kadami. Baka naman... Ito, malayo pa ito sa Senado eh. Hindi pa yan mismo eh. Ayan, Ibig oh. sabihin, dun sa... Malapit sa perimeter. Daming Yan, tapos yung mga barbed wire eh. Aanin nila yan. Anong meron? Dahil nga ron sa sinasabing meron silang mga impormasyon. Ayan, ito yan, yung gate ng Senado. Oh. Hindi ka nga makapasok. Oh. Si Bochog nandun, kilala ko yan eh. Oo nga. Talaga naman, oo. Pero... Paano ka maghihiring niya kung ganyan ang sitwasyon? Kaya nga. Oh. Pero alam mo ba, Jen? Harangan man ang sibat. Maglagay naman ng ganyang kadaming pulis. Lagyan naman ng sangkatutak na barbed wire. Ay hindi mapipigilan. Ako, ganyan-ganyan na sinabi ng lolo ko sa lola ko eh. Alin? Harangin man ng sibat. Dabawid man ako ng 7 bundok, 7 dagat. Yung kanta ng Hagibis. Kahit na ilang Ilang bundok. bundok. Yan, ang aking tabi. Yun, tama-tama. Oh. Eto na. Oh. Nag-prepare na kayo. Oh. Eto na. Meron pong announcement
Si Kuya Benny Antiporda. Yun. Sa gagawing pagkilos bukas. Ayan. May pagkilos talaga. Meron talaga. Manatan mo. Kuya Benny, do the honor. Sapagkat Umpisa mo bukas po ay Independence Day. Kasabay niyan, meron Lahat. pong dideklarang pagkilos si Kuya Benny Antipona. Lahat ng naipon kong labada, tatapusin ko na. Ha? Ngayon, araw na ito, para bukas, Oo. mamamalansya naman ako. Masyado na independence tayo bukas, kailangan matatag tayo. Alam mo yung pang-aapi sa ating mga kalalakihan, kailangan ipakita na natin na Mabigat. handa natin ipaglaban ng ating karapatan. Mabigat na pagkilos ang gagawin mo yan. Oo. Mabigat ang gagawin mong pagkilos, Kuya Benny. Para lang ipakita yung karapatan. Ilang taon na rin tinitiis to. Ganun ba? Oo, ilang taon na rin. Bukas, ibubulalas mo na. Oo, Sa ilalabas ko pamamagitan na. ng pagpaplansya. Oo, pagbablantsa. Baka maano ka lang, mapasma ka, katatapos mo lang maglaba. Hindi, kaya nga tatapusin ko na ngayong gabi. Ganon. At least matutulog kapag gising mo, plansya naman. Yes. Talaga So ito'y mainit. paglaya mula sa sangkatutak ng labahin. Yan. Yan. Yun, pala naman. At doon po sa mga nakararanas ng mahinang tubig ngayon, humihina tubig ngayon ha. Oo nga, may mga humihina. schedule daw na water interruptions. Bakit? Oo. Wala pa namang problema ngayon. Umuulan-ulan pa naman. Nako. Oo. Kaya, So yun bang dideklara mong pagkilos bukas? yan ang dinideklara ko ngayon. Akala ko pa naman kailangan mo ng marami pulis dyan talaga. Di ba? Para makatulong mo sa pamamlansya. Kung gano'ng karami, Nelson? 89,000? 89,000. Yung 1,000 lang, tawagin natin. Para makatulong mo sa paglalabat, pagplansya. Baka mamaya, mamamalansya at maglalaban na lang ako, yung bawalan pa ako, ha? Ay, di, tutulong sila sa iyo. Tutulong. Agapayanan ka ng ating mga kababayan at mga matulunging pulis. Alam mo naman, no? Ano, ang pulis, kapag kapulis ka, ano ka eh, jack of all trades, master of none. Diba? Teka muna. Bakit nga ba sangkaterbang pulis ang ikinakalat? Ngayon pa lang, ngayong araw na ito. Oo nga naman. At kasi matagal na po talaga tayo nagsa-celebrate ng Independence Day. Pero first time ko nga lang makita at mabalitaan na may ganito kadaming pulis na ikakalat at ano ba ito? Heightened alert status pa ang PNP. Sa kabila, no, sinasabi ng PNP Chief Nartates, meron sa announcement niya, no? Wala naman daw verified threat. Oo nga, oo nga. Wala, tingnan mo yung report natin na hawak. Oo. Asan ba yung report na yan? Oh. Ah, Sabi ni General Nartates mismo eh. oo. Wala namang verified. Ito number Yan, yan. 9. Oh. Tingnan natin. Ano sabi? Dahil daw sa umano ay natanggap na banta sa seguridad, dinagdagan pa ang bilang ng pulis na nagbabantay sa Senado. Oh. Alas 6 ng umaga pa lang, apakaaga, Oo. dumating na sa Senate compound ang 3 truck ng mga pulis. Oh, kontakin mo. Ito'y sa kabila ng wala namang nakatakdang pagdinig Oh. ngayong araw. Wala, oh. Ito'y dahil kinansila na ho ni Senador Dante Marcoleta ang unang itinakdang pagdinig kasama ang 12 o 18 dating sundalo Oh. bilang pagrespeto sa mga naapektuhan ng lindol. Oh. Sa ngayon, bawal pumasok sa Senate premises. Oh, sabi ko sa iyo eh. Ang mga basita kasama ang mga senador. Malagarrison, tama yung pagkakalarawan mo kayo na, Nelson. Malagarrison po ngayon ang Senado. Inabaklas din yung mga tent ng mga nandyan, tarpaulin, pati na mga standees ng iba't ibang mga... May standees pala doon ang dating Pangulong Duterte. Gano'n, May standee rin si Senador De La Rosa Oh. at si Vice President Sara Duterte. Ayun. Sa mga sidewalk ng Jose Jocno Boulevard. Ba? Ayun. Meron ba tayong di ba, ganyan ang larawan ngayon sa Senado, Nelson, Kuya Benny? Gusto niyo bang makita ang larawan ngayon ng Malacanang? Yung sa vicinity, yung sa may gawin? Hindi, walang ano dyan, wala na marali, wala na. Maayos lang. Ay, hindi. Ako. Meron ba tayong video? Ipakita nga natin yung, ay, wala, sayang. Oh. Daig pa yung garrison kung paano ganung barbed wire ang Senado. Nung isang araw pa, Nelson, aywan ko mayroon nung sa mga social media ngayon, maging sa mga pahayagan. Oo. Iba ang larawan ngayon
yung anong tawag, Mindiola ba 'yon? Yung sa may Mindiola hanggang doon sa may gawi doon. Ano ha? Oh. Hindi ko lang din alam kung ano ang magiging larawan ng magiging sentro ng pagdiriwang bukas. Yung grandstand. Kasi diyan po ang magiging sentro ng ng pagdiriwang bukas. Kuya Benny, Kuya Nelson. Pero yung pagdiriwang na yan, pagdiriwang ng gobyerno? O ng... Gobyerno, 128th day, Independence Day. Yun. Kasi meron pong wreath-laying na activity bukas ng umaga. Di ba usually yan, alas 7 ng umaga, sabay-sabay na... Di ba gano'n yun? Sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang. Alas 7. Oo, tuwing alas 7 ng umaga sa Independence Day. Yes, oo. Kita kung gaano kagiting ang ating bansa. Yun. Tapos meron din pa iba't ibang lugar yan, di ba? Meron yung, iba pa ba yung, anong araw ba yung sa may Kawit, Cavite? Inga. Di ba, Independence Day ngayon, di ba? Yun, meron din doon sa may Bulacan. Meron, iba't ibang lugar yan. Yan, iba't ibang lugar yan na magiging sentro ng aktibidad. Paggunita nga yan, dun sa pagwagayway ng bandila ng Pilipinas, sa Kawit, Cavite. Oo. At ginugunita talaga yan, taon-taon. At dyan, welcome ang ating mga kababayan. Yes. Pero ngayon, parang hindi gaano. Hindi pwede pumunta. Harangan ng polis. May harang eh. Paano mo? Oo nga, no? Dati, welcome lahat ng kababayan natin. Pupunta kayo dito, mayroong ganitong aktibidad, etc. Alam mo yan, ang isa sa namimiss ko sa Pilipinas, Kasi nung araw, kapag ka Independence Day, lahat tayo naglalabas ng bandera eh. May mga maliliit na banderitas. Ang totoo niyan, meron pa ang National Flag Day eh. Bago yung araw na yun, yes. Isang linggo yan, before June 12 eh. May 28 to June 12, naka-display na ang mga watawat. Maging sa mga sasakyan, di ba? Sa bintana ng bahay. Sa lahat ng mga poste, dati. Yes. Noong araw, lagi nating nakikita yan sa iba't ibang mga public places. Talagang ipinagmamalaki natin ang watawat ng Pilipinas. At yan ay siguro dahil sa tayo nasakop ng mga Amerikano. Kasi sa Estados Unidos, alam mo ba, ngayon pa lang. Petsa natin, June pa lang. Sa kanila, ang Independence Day, July 4, di ba? Yes. Ang ilan na ba ang 250 ba ang sa Amerika ngayon? Dati kasabay tayo na, July 4 din tayo, di ba? Nabago lang, naging tayo eh. Pero ngayon, Jen, pagka namasyal ka sa iba't ibang bahagi ng Amerika, makikita mo sa mga department store nila, may mga handa ng mga ibinebentang mga watawat for the July 4th Independence Day celebration. Kita mo na. Kasi ganun sila yung nationalismo ba? Importante yan sa isang Idealistic. bansa. Na dapat tayo ay nagmamahal sa ating bansa. Pero nakakalungkot, lumabas ho kayo ngayon. Tingnan nyo, meron bang bukas na yung Independence Day, di ba? Meron bang mga watawat kang makikita sa mga lansangan? Kahapon lumabas ako doon sa may Mindanao Avenue, may nagbebenta banderitas. Pero parang walang bumibili. Dati may campaign tayo yan, national yung flag day na yan. At saka talaga, kailangan mong ipagmalaki. Wagayway mo. Ilantad mo sa publiko yung watawat ng Pilipinas. Yan ang sumisimbolo ng ating kalayaan. At ng pagkakaisa ng bansa. Pero nakalulungkot ngayon, sa halip na watawat po ang makita natin, mga pulis, di ba, na nakakalat sa kalsada. Pero pwede pa naman sila makahabol eh. Alam mo paano? Paano? Bigyan nila ng watawat lahat ng pulis para ipamigay doon sa mga tao. Oo di ba? nga, Ang pwede. ganda tignan nun, di ba? Yung watawat tapos may ng isang rosas. Ganun, di ba? Bigay. Tapos Makakanta ng magkaisa. Yun, Gano'n buddy. ba? Magkaisa nga naman tayo. Nakakalungkot lang na 128 na po ang ating Independence Day. Pero habang tumatagal, parang gusto na nating kalimutan ito. Parang wala na hong gustong mag-celebrate. Bakit kaya? Lalo ayaw ko lang sa sitwasyon ngayon natin, sana naman sa mga susunod na ibalikan natin itong ganitong petsa, sapagkat ito ho ay
makasaysayan sa ating mga Pilipino. Nag-text si Ate Madge, yung ating reporter sa Malacanang. Sabi niya, Kuya Jen, Kuya Nelson, Kuya Benny, yung Jokno Boulevard northbound, bago umakyat sa tulay hanggang sa bago mag-JSIS, sarado po yon. Pero dito naman sa Malacanang Complex, wala namang barikada. Wala rin daw additional higpit na security. Normal lang kami. Yun namang Minjola, ay matagal na raw pong talaga may harang doon kasi lagi nagkakaroon ng banta ng mga rally. Yeah. Ayun, yun. Salamat, Mads. Sayang kung meron tayo sana mga pictures, Kasi dati talagang, kaya ba yun, nag-rally nung nakaraan, talagang ayaw nilang maulit yung nangyari noon sa bahagi po ng Malacanang. Ayan. E di lalo pa siguro sa mga panahong ito. Ayun. Yeah. Paano? Dahil sa update na yan, Kuya Benny, ikaw ba ay maglalakas loob pa na ituloy ang iyong paglalaba bukas? Tuloy. Tuloy pa rin yan? Tuloy. Hindi ka natatakot sa mga... Hindi ako natatakot. Okay. Ganun. Hindi ako urong. Dahil pamalansya ni ginagawa ko, hindi nalaba. Pero yung naglalaba ko, guguluhin ako, hindi pwede. Hindi magkakaalaman tayo dyan. Dahil, siyempre... Mapapagalitan hindi, pag napagalitan, hindi naman ako pwede mamalansya agad. Ayun. So, yun wala tayong magagawa. Ang pagkilos pala bukas ng Kuya Benny ay paglalaba at pamamladya. Huwag niyo pong pipigilan. Kung ano man ang kanyang gagawin, ipasyaho niya, Independence Day naman, araw ng kalayaan. Di ba? Sa lahat ng sinisikil ang inyong kalayaan. Bukas po, karapatan nyo mamalansya at maglaba. Walang makakapigil. Walang makakapigil sa inyo. Yan. Pinagagaan lang po namin ang inyo pong mga damdamin. Doon po sa mga nanonood, sinasabi, ang pinag-uusapan ng tatlong ito. Diba? Kami po pinangingiti po namin kayo sa gitna po ng mga nararanasan nating mga sigalot at mga konti lang yan problema yan. Hindi pa malaki yan Pero ang atin po ngiti. Yan po ang gamot para po kontra sa sakit. Tama. Pero teka lang so yung Cayetano Group, wala ring hearing ng BRC. Kasi nung nakaraan, until further notice. Nagkaroon nga lang ng konting kalituhan kasi ni-announce si Senador Marcoleta nung Monday na nagprograma siya, ay merong hearing tapos nung bago tayo magtapos, sinasabi niyang pinag-uusapan bago. Sa grupo naman ni na Gatchalian Group, Gatchalian Group, ay wala pa rin pong ipinatatawag o schedule ng BRC hearing. Ang balita ko, ang binanggit ni Senator Sherwin Gatchalian ay schedule ng parang pre-trial conference ba sa impeachment, June 18. Yun ang narinig ko na in-schedule po nila. Sa ngayon po ay sabi ng naunahan daw ng kampo ni Gatchalian ang kampo ni Senador Cayetano kasi siya ang pumirma ng lahat ng mga vouchers. Papasweldo, etc. Ng lahat. Ako naman, kung si Senador Alan Cayetano, hindi naman ako makikipag-unahan kasi hindi naman ako kinilala ng Malacanang Di ba? Kasi kung gumawa ako ng voucher at baka maging co-able pa yun Di ba? At least, ganyan po, sabi nga natin, siguro nakikinig ang magkabilang panig ng Senado sa ating kahapon. Tama naman yung punto nung napagtalakay natin na sa pangyayaring ito, wag na nating gipitin yung mga empleyadong wala namang kinalaman. Kung pwedeng palagpasin na natin ang isang pangyayari para lang sa kapakanan ng mga maliliit natin manggagawa dyan, gawan na ho natin ang paraan. Ako naniniwala, kahit isang taong hindi pa sweldohin yung mga senador, lahat ng senador isang taon mo hindi pa sweldohin, kakain yung mga yan Di ba? Makikikain sa inyo. Yun. Pero ibig ko sabihin, sila naman may pera naman sila Di ba? Pero yung maliliit na manggagawa ng Senado... Hindi ho pwedeng pass dyan. Hindi pwedeng pass dyan na bukas na lang kayo sumweldo. Hindi pwede. Inaasahan na po nila yung kanilang mga sweldo sapagkat may paglalaanan na po sila niyan. Kumbaga, hindi pa dumarating yung sweldo. Nakatoka na yan. Nakatoka na. Sa 5-6. Di ba? Merong mga ganyan dyan. Lahat ng mga pagkakautang dapat mabayaran. Yes. Ayun. So, ano pa, Nelson?
ang mga may share natin sa ating mga kabayan, may kinalaman sa Senado, okay na ba tayo? Ito ang problema, Jen. May problema, Problema tayo? na naman. Oh. Hindi, kasi laging isinara yung Senado, di ba? Oo. Paano? Hindi ko maintindihan kung paano kaya nila gagawin yung kanilang mga... Kasi ang Senado, hindi lang naman yan, dyan eh. Hindi lang naman sa mga senador na nagsesesyon. May iba pang mga transaction dyan eh. Oo. Di ba? Yung mga papeles, di ba? Maraming mga ibang... Yung bills na naman nila, mga lahat. Hindi lang naman yan dun sa pinag-uusapan nilang liderato o kung sino ang dapat na mamuno. Marami pang iba. Oo. Paano magiging... Kailan kaya babalik sa normal yung sitwasyon na halos hindi ka makapasok? Yung everyday transaction. Pero alam nyo, nagkaroon sana ng pag-asa na yung taong bayan nung merong nagsalang ng reklamo. Reklamo ba tawag doon? Petition. Petisyon. Sa Supreme Court. Sa Korte Suprema. Abay, medyo yata yung naging sagot. Kumbaga sa sa liquid malabnaw. Kasi wala naman daw siyang personality para magreklamo. Ang sagot nga ng ating kapatid na si Alan Encarnacion, lahat ng taong bayan Apektado sa nangyayaring ito. Kasi isa daw ako nga sabi ko doon sa petition niya sana, bilang isang mamamayan, isang teacher, hindi ko ako makapagturo ng ayos. Hindi siguro na ilatag ng gusto. Dapat hindi niya na ilatag siguro ng gusto sa kanyang petition. Bilang isa pong mamamayan, gulong-gulo po ang isip ko. Hindi ako makapagturo sa mga bata kasi naiisip ko po yung gulo. Kasi Pwede ba naman siguro motion for reconsideration yun? ilagay mo. Para lang magkaroon ng alam nyo ganito yan it's very simple. Ikaw ay nasa isang sangay ng pamahalaan. Wala ka ng matakbuhan. Wala kang maasahan. Lahat ng pupuntahan merong duda. Yes. Isa na lang yung, kumbaga, yung sandigan ng bayan, which is yung kataas-taasang hukuman. Yung Korte Suprema. Tapos, ganoon yung naging sagot, medyo mabigat po ata para sa sambayanan. Na ganoon lamang yung naging sagot sa isang napaka-importanting usapin. Yun nga lang, ang sabi lang kasi basically, ang sagot lang talaga, discuss sa ating kahapon, walang personality yung teacher. Walang legal standing. Pero kung walang legal standing. Pero ang sinasabi nga natin dito is, yung buod nung kanyang petisyon, ang importante sa taong bayan ay kami po rito mapunta yan doon sa 13, mapunta yan doon sa 12. Wala po sa amin dito yun. Ang amin po is sana po ay mayroon ng isang maaasahan ng taong bayan na magsasabi ng tama at totoo. Kaya kahapon, inuudyo ka namin, Kuya Bene, yung presidente ng labor union ng Senado. Baka siya naman ang mag-file ng petition kasi apektado siya na hindi nila malaman kasi sinususundin nila. Yan. Diba? O kaya naman itong si Ginoong Barry Tayam, ay yun nga, ilagay niya sa kanyang petition with prayer siguro, no? Tama ba with prayer? Na ang kanyang, kasi gulong-gulo ang isip ko, hindi ako makapagturo na. Iisip ko po lagi, tsaka sa telebisyon, napapanood ko. Lagi po yung gulo sa Senado. Kaya Pwede bang mag-file uli? Mag-file. Lalo na yung mga talagang sabi mo nga ay affected. Kung ganito ng ganito, unang-una malilito. Yung mga maliliit na manggagawa dyan sa Senado. Yan. Yan pong mga yan ay... Would you imagine, utusan ka ng isa, may memo na lalabas? Pag-iisipan mo ngayon, dahil paglabas ng memong yon, may bago na namang memo na lalabas sa kabilang partido at hindi mo alam kung ano susundin mo. Tsaka sabi niya, meron pong petition ng mga teacher sa Senado na ngayon hindi natatalakay. Di ba? Yung taas sweldo ng mga teacher. Dahil po dyan, apektado ako. Bilang isang teacher, nag-aabang ko ako dyan. Siguro, abangan natin. Pero yun po naging pasya ng kahapon ng kataas-taasan. Walang legal personality. Ito po si Ginoong Barry Tayam doon sa kanyang petisyon. So, kung ang magpe-petition siguro dyan, ay yung employees union, kung sino man po yung presidente, mga manggagawa sa Senado, may personality kayo sapagkat naapektuhan po kayo dyan. Ako sa panig nung Gatchalian Group at saka Cayetano Group, sa tingin ko walang walang mag-file sa kanila ng petition sa Supreme Court. Bakit? Diba? Bakit? Una, sabi ni Cayetano, para sa akin,
Sabi niya, Ako legal eh. Ako legal eh. Ako Bakit ako constitutional ako eh. papile? Bakit ko question yung sarili ko? Di ba? Oo. Sabi naman nung Gatchalian Group, ako kinikilala ng Malacanang eh. Ako kinikilala ng Kongreso eh. Lahat ng ng mga dokumento, transaksyon dito, ako ang pumipirma eh. Kung magdesisyon pa laban sa akin, napasama pa kami. Kung nag-decision mo, sabihin na kayo talo pa pala nanalo. Kung ako diyan, sabi niya, makikipagbatigasan na lang siguro yung mga yan. Kaya sa Tagalog, literal na sasabihin, tabla. Stalemate ang nangyari. Stalemate. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Ha? Yeah. Biyahe muna tayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga barangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Naku, ang babaho ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At meron pa rin pong Pure Gold mobile app. Kaya sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile. Scents by Savalgar. Scents by Savalgar, the scent of royalty, has 35% oil concentration of fragrance long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasions. Scents by Savalgar. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Mabibili ito sa REH Central Office, San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH Kings Empire Corporation branches nationwide. Meron din po silang online store sa pamamagitan ng TikTok, Shopee at Lazada. Ayun. Kuya Benny, Nelson, lumaki ata itong usapin. May kinalaman sa pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo. Diyan pala yan sa isang dagat ng Aurora. Aurora Province. At ngayon, nakita ko, mismong ang Pangulong Bongbong Marcos pala nag-utos na ng malalimang investigasyon. Bagamat ito, sa tingin ko, para bagang dina-downplay ng eskwelahan. Pero mahirapan po silang i-downplay ito kasi nagre-react yung pamilya.
ito palang isang player, ay ano pala ito? Naturalized Filipino. Taga Nigeria ba ito? Oo, yung si Adili. Si Divine Adili. Oo. Ayun. Pero yung apelyido niyang... Adili? Hindi yung Adili talaga. Yung apelyido niyang isa na talagang halata mo Nigerian, parang bang hindi masyado binabanggit eh. Paki-check nyo nga, ano ba talaga yung apelyido niya, yung Nigerian surname. Ayun. Well, eto kung makikita kasi natin, eto si Baterbonia, yung Davao galing. Tama. Na player, no? Ito pala yung naging MVP nung palarong pambansa last year. Ganon. Oo, So, kung kaya kaya pala malakas kita kinuha ng Ateneo. kinuha ng Ateneo. Well, merong ang kumakalat na litrato sa online na makikita mong talaga may mga kapatid pa tong maliliit. Ayun. At mukhang siya pa lang yung aasahan talaga na mag-aangat sa buhay ng pamilya niya. Parang merong nakita ko social media, sana daw ang gawin ng Ateneo, sagutin scholar yung mga kapatid nitong si Baterbonia. Yeah, Para makapag-aaral daw ho. alam niyo, hindi yung ibang mga kapatid natin sa social media, well, nakita natin kung paano batikusin din yung Ateneo di ba? Alam mo, masakit din sa Ateneo na nawalan sila ng isang magaling na manlalarong ganyan. Pero siguro maging maingat tayo sa mga pinalalabas natin mga pahiyag. Kasi una, nadadagdagan natin yung sugat ng pamilya at binubudburan pa natin ng asin yung sugat naman ng Ateneo. Totoo. Diba? Pero yung Ateneo dapat may pananagutan niya siguro eskwelahan. Oo, pakitang gilas naman kayo na talagang mabilis din kayo na rumisponde. Oo. Dahil napakasakit kaya ng pangyayari niyan. Ay, totoo naman. Sabi mo yung pangarap mo abot kamay na Biglang nagkagano, no? o naglahong parang bula. Ay, Napakabilis. Chukwimeka, Divine Adili. Yeah. Ayun pala ang... Chukwemeka. Apelido niya ba yan o pangalan niya first yan? name ata, yung Chukwemeka. Chukwimeka, Yan. Divine Adili. Yan. Ayun. Sa ito pinalabas na ng Pangulong Bongbong ipinag-utos daw po ang mabilis na investigasyon sa pagkamatay ng 2 student athlete ng Ateneo, head coach ng Ateneo's men's basketball team na si Tab Baldwin. Si Tab Baldwin pala ang coach ito, no? At mukhang maging si Secretary Tolentino ay nag-utos din na magkaroon pala ng investigasyon ukol sa bagay ito, ang Department of Labor and Employment. Ayan. Dahil talagang, alam mo, yung tayo, napipilitan pa nga tayo kumuha ng imported na player. Oo nga. Napapansin mo, may mga... naturalize, no? Oo, tapos sinanaturalize. Samantala yung magaling nating player, nangyari yung ganyang sitwasyon. Napakasakit. Di ba? Kasi yung mga player naman natin ng chess, kinukuha din ng Amerika, no? si Wesley So. Kaya mukhang bumabawi tayo sa basketball na lang ata. Nahirapan kasi yung mga player din. Kapag nakikita nila na kulang ang suporta. Take for example si Wesley So. Kasi pag naglalaro sila sa abroad, nakikita nila yung suporta sa ibang player. Oo, yung mga dayuhan, no? Kung paano suportahan ng gobyerno nila. Kung ikaw, halimbawa, magaling ka at naispatan ka ng ibang bansa na meron kang potential, aalukin ka ngayon ng... malaking sweldo, lahat scholarship, etc. At ikaw naman, as a person, gusto mo rin ma-develop yung sarili mong... Matitempt ka talaga dyan. Tsaka kaya walang choice yung iba. Dito sa atin, maraming player na hindi sumikat, pero sikat sa ibang bansa. South Korea, Indonesia, sinusweldo ng malaki. Sino yung sa South Korea, yung magaling ding magbasket? Sa basketball. Ini-import na ngayon ang player Tapos natin. dito, ibinabangkulang, di ba? Ako lang, kung hindi ako naging broadcaster, Anong mangyayari? sabi ko sa inyo, malamang player ako ng China ngayon. Anong sport? Anong sport? Anong sport? Basketball.
Okay. Hindi wala sanang karir si yung napakataas. Si, malamang basurero na. Si, Mang... Si Zhao Mingsu? Zhao Mingsu. Hindi Hindi, nature garden yun eh. Sino yan? Si... Yao Ming. si Yao Ming. Si Yao Ming. Hindi si Yao Ming, hindi si Zhao Ming. Tatlong beses ko natapalan yun eh. Naglaro kayo? Naglaro kayo ni Yao Ming eh. May dala kaya tayong panapal yung sikat. Hindi, nandun ako sa ibabaw ng ring na sa kwarto. Lahat ng tira. Ay, nako. Meron yatang pahayag si Yusek Clerc Official statement. Sige nga po, pakinggan pakinggan natin. Mula sa Malacanang. Tungkol ba ito doon sa dalawang player? Tungkol sige. yata, oo. Pakinggan natin, Auntie Claire. So, kailangan po talaga ng agarang pag-iimbestiga dito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So, kailangan po talaga ng agarang investigasyon. Ayan. Pero alam mo, nakita ko rin sa mga naunang interview sa mga naunang player na nag-take ng training na ito, na matindi pala talaga yung training na ginagawa. Sa basketball? Oh, yung itong mga... yung resistensya yung mga ata, nauna na nag-undergo nitong same training Oo. ng Ateneo, ikinuwento nila yung gaano kahirap eh. Talaga. Para talagang military training daw. Halos mapupugto pa lang hininga mo dyan, ano? At saka meron talagang tungkol dun sa paglusong sa tubig na kahit hindi ka marunong lumangoy ay kasama sa activity. Kasi parang pinalalakas daw ata yung kanilang camaraderie. Tsaka yung Yung 30 paghinga, building, yung mga ganon. Tsaka yung pagtutulungan. Resistensya. Pagtutulungan, team Pero building. dapat doon kasi doon, hindi sa dagat eh. Kasi ito open sea ginawa eh. Hindi Ayun doon sa nga. swimming pool eh. Kasama nga sa talaga. Sa ganun mga daw ba? nauna kasing ginawa na nila. Siguro noon walang nangyari. Siguro ang nasabi nila, okay naman, gagawa naman natin dati. Oo, yan ang isa sa mga... Tsaka siyempre, baka iba yung current, yung tama, lugar. tama. ano? Yung Kasi lakas alam mo, ng alon. kasi alam mo sa dagat, minsan iba-iba ang ano yan eh. Yes, Ang minsan sitwasyon ng tahimik. tubig eh. Tama. Lalo kung sa panahon, etc. etc. Dapat yun, ikino-consider din ng coach yun. Ano? So, kaya dapat makasama sa matanong, yung mga nauna nang nag-undergo nitong training. Kung Tsaka paano ba talaga ginagawa. Tsaka dapat may mga trained sila na rescuers. Ano? Ito, sabi sa Department of Labor, ipinatawag na po ng DOLE ang Ateneo basketball coach si Tab Baldwin para magpaliwanag kaugnay po ng kanyang alien employment permit. Ayon po kay DOLE, Acting Secretary Santol, isa pong show cause order ang inilabas na nag-uutos kay Baldwin humarap po sa DOLE Lunes, June 15. Ipinatawag po ng DOLE si Baldwin kasunod po ng pagkalunod ng Ateneo student athlete na, yun nga po, nabanggit natin dalawang pangalan, sa isa daw pong team building activity sa Aurora. Mga abogado ng pamilya Baterbonia ang humiling naman daw po ng ILBO. Ano yun? Yung lookout bulletin ba yun? Ano ha? Laban daw po kay Coach Baldwin. Kasi mukhang malaki ang pananagutan ng coach dito. At again, siyempre po, hindi natin inaalis yung pananagutan ng eskwelahan. Kasi pinayagan nila na isagawa. Tsak yan, ako naniniwala, may pagpayag ng Ateneo na gawin doon yung kanilang team building sa area. Hindi naman siguro basta yayayain lang ni Tab Baldwin yan sa lugar na yon na hindi inaaprubahan ng kanilang eskwelahan. Di ba? Yun ho. Yeah. At saka maging aral din ito kasi ngayon sa paglakas ng basketball. Alam mo naman tayo, mga eskwelahan ngayon, siguro mapag-aralan din nila itong ganitong pangyayari na huwag na pong maulit. Yung iba pong mga eskwelahan siguro, huwag na pong maulit ang nangyaring ito dyan po sa Ateneo. Yan. Pero bago lahat, makiramay tayo sa pamilya ng mga yumao. Yan. Nakikiramay po ang saganang mamayan. Yun. Dahil dyan, bumati muna tayo. Baka magkalimutan eh. Ang Kuya Ricky Haka ng Palawan. Sabi niya ay, Jen, nanonood kami sa inyo. Paki-shoutout naman po nakasubaybay sa SGM, lalong-lalo po kay naka Ricky Haka. At ang kanya may bahay ang Kal Lori. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Noong isang araw, nabasa ko ang Christian, saan ba yan?
Libunaw pala yung nag-text na nabanggit ko, Christian Dado, ano ha? Ka-Christian Libunaw, kamusta na po kayo? Nakasubaybay daw po mga taga riyan sa Quezon North. Ayun, ang ka-Alex Alimon, ka-Benjamin Grande, at ang lahat po ng mga kuya natin dyan sa distrito po ng Quezon North. Yan. Ka-Christian Libunaw, maraming po salamat. Magandang hapon, pasensya na kayo ha. Nagkamali ako ng banggit nung isang araw. Ang nabanggit ko ay Christian Dado. O Ayan. nabanggit mo na rin ng Christian Libunaw. Batiin na rin natin yung laging nanonood sa atin, si Colonel Emma Libunaw. Yeah. Ayun, na nanonood sa atin. Nasaan na ba retired na si Ma'am Emma? Retired di ba? na si Ma'am Emma. Ang Oo, ating pero- Wonder Woman. pero- Super cup yan, pare ko. Kaya nag-retire para lang panoorin tayo araw-araw. Oo. And of course, Chairman Dick Ching, salamat sa panonood. At naway masagana ang negosyo riyan sa iyong barangay. Yan. Yan. Ay, naku. Ay, teka lang, update muna tayo sa ano, kasi mukhang nagkapalitan ng pag-atake sa Strait of Hormuz, ha? Oo. Ang Iran at ang US. Ano bang latest natin ngayon doon? Ano ha? Ito po, kahapon, ang report natin, Merong helicopter. inatake ng Iran ang mga military bases ng US na nasa Qatar at mga katabing bansa. Ngayon naman daw po ang US naman ang naglunsad ng karagdagang self-defense strikes. Ang militar po ng Estados Unidos laban po sa ilang target sa Iran. Ayun, binabanggit po ng Top Joint Military Command ng Iran na sarado na po ang Strait of Hormuz. Nako, sa anumang paglalayag doon, tatargetin umano ang anumang barkong magtatangkang dumaan doon. At nanindigan po naman si Iranian President Masoud Pezeshkian at kinukundina ang mga pagbabanta ng Amerika na tatargetin daw po ang mga infrastruktura ng Iran. Iniulat po ng US military na napatigil nito ang isang barko sa Gulf of Oman na nagtatangkang maglabas ng langis mula po sa Iran. Nako, tumindi na naman itong Eto na problema naman. ito. Oho. Ang epekto na naman yan, bagamat malayo sa atin yan, Kuya Benny, Kuya Nelson, tatamaan tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng produktong petrolyo. Sabi mo nga, Jen, di ba? Speculation lang eh. Ay, oo. Hindi Mere pa nga speculation. ginagawa. Oo. Ito, ginawa na eh. Isinarado na ho yung Strait of Hormuz na naman. Sayang, dahil sa ang balita, yung plane ticket, unti-unti na bumababa ang presyo eh. Dahil Opo. gumaganda na rin ho ang supply ng fuel. At ibinaba na yung, di ba may mga tinatawag na dyan, yung surcharge, fuel surcharge. Yes. Mula sa 13 ay naging 12 na eh. Kaya dapat paganda na ng paganda ang presyo ng mga plane ticket. Yan, opo. Ang problema, Sa nangyari ngayon, sa nangyari ngayon, mukhang mauunsyami. maunsabi na naman yung yun. Naku po. Mabigat yan, diba? Diba? Kasi nung nakaraan, tumaas ng diesel, 4 pesos, almost 5 pesos. Oo. At bagamat ang gasolina, bumaba ng ilang sentimo, dahil sa pangyayaring ito, Nelson, Kuya Nako. Benny, Oo. sabi ko nga, mere speculation, pwedeng umepekto sa presyo ng produktong petrolyo. Pero malungkot, ito nga, nangyari na, baka wag naman. Magkano na ba per, liter ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan? Kasi parang 100 plus na nung nakaraan eh. Oo. Di ba? Ay kapag ka umangat na naman po ng $100 per barrel, yun, tayo po ang sapul na naman yan, Pilipinas. Ang sakit na naman yan. Oho. Bagamat, ang sinasabi lamang po ng DOE, may sapat naman tayong supply. Pang Pang isang 2 buwan ata. 2 buwan. 50 plus days ang ating stocks. Pero yun nga lang po, may stocks tayo pero bibili tayo ng mahal. Yung stocks natin yun ay paghandaan nyo na. Pero sana itong Webes, Biyernes, Sabado, sa ilang araw na natitira, sana magkaroon ng pagbabago, maging stable. Kasi yung huling trading ng Word, doon nila binabata yung pagtaas o pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yan.
Oh. Pati muna tayo. Ay, sige, ikaw naman. Para tayo ay maka-alwan-alwan. Puro ang mga balita ngayon, no? Nakakasiphayo. Oo, batiin na rin natin si Asby Rivera na nanonood sa atin. No, nandito sa loob ng studio. Oh. Pag binati natin, medyo naglulubog ang kalooban. Ayun, oo. Papalubag-loob yan. Ito, batiin natin ang mga taga Northridge. Ito ay sa Hollywood to, Jen, ha? Northridge, Sa Los Hollywood, Angeles, yeah. California ito. Dati ako nakatira dyan eh. Dati? Ano nangyari? Na-benta ko, naging plywood yung bahay namin. Kinaka Jeff Suministrado, John Paul De Malanta, Umbay, Ador Venturanza, Kuya Ador, Ricky Palisok, Proy Lanchua, Jonel Martinez, Marites Manican, Herrera, Gina Di Umbay, at kay Gemma Di Malanta. Ayan, talaga naman. Ang mga taga Makati naman po ay nanonood sa atin sa pangunguna po ng Kajun Tapang. Kajun, magandang hapon po sa'yo. Salamat po ng marami, ha? At binabati din po natin ang kanyang butihing may bahay, ang Ate Ruby, at ganoon din po si Elijah, ang kanila pong anak. Ano, ha? Sa lahat po ng mga taga-distrito ng Makati, magandang hapon po sa inyo. Ayan. At siyempre, binabati rin tayo, Jen, nung magkakapatid na nandiyan sa Chula Vista. Laging nanonood dito eh. Chula Vista. Oo. Abang pumapasok daw sila sa opisina, ay pinapanood nila tayo sa YouTube. Ayun. Naka Cesar, Adina, Lucy, at Yoli Florendo. Ayan. Salamat po. Ang mga taga South Korea, hindi naman nagpapahuli. Yan. Ang Kadante Brule. Kadante, marami pong salamat. Ano, ha? Ang Kuya Abet Malate rin po, mga taga riyan daw po sa Finance, Housing, at saka mga taga Centerville, Quezon City. Marami pong salamat, Kuya Abet Malate. Ha? Ito pa, greetings, happy birthday kay Sander Gray Cochea, na lagi po nanonood ng programa nasa LIG. Ayan. Happy birthday kay Lito Fabila ng Tagumpay 1. At happy birthday kay Engineer Mark Donald Solis. Aba, ganoon din po kay happy birthday din daw po kay Jaime Gray Jr. ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayan. Meron pa tayong oras bago tayo mag-break. Ano pa ang mainit na issue ngayon? Ha? Eh kasi inihintay sana natin ang update doon sa may bahagi ng Iran. Ano, ha? Ay yun lamang daw po ang latest. Mabigat ang sitwasyon din nila ngayon. O yung mga tumutulong nga pala, no? Diyan sa Lindol, na naganap sa Jensen. Nagpapasalamat po ang saganang mamamayan. Doon sa may mga ginintuang puso na tumutulong dyan, especially yung Lions Club po, na nandyan na rin po tumutulong. Yan, ano, ha? So, update na tayo doon sa ano, bago tayo mag-break, ano, doon sa binabanggit na impeachment. Ano, ha? Ito po yung ipinalabas ng ano to, Gatchalian Group. Ano, ha? Yung schedule po ng ito, mangyayaring pagdinig. Binabanggit po, mga kababayan, ng Acting Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan daw po ng 16 na boto para mahatulan nagkasala si BP Sara sa gagawin pong impeachment trial. At tinutukoy po ni Gatchalian na malinaw daw po sa Article 7, Section 36 ng 1987 Constitution na wala pong mahatulang nagkasala kung walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayun. Ang issue lang ata ngayon dito, Kuya Benny, Kuya Nelson, ilan ba ang kikilalanin yung talagang senador? Aktual. Dahil kung ang gagawing basihan, yung pagkakaupo ni Sherwin Gatchalian, hindi rin malabong gawin nilang basihan yan doon sa impeachment court. Di ba? Kung kaya't kailangan malinaw na. Ngayon pa lang, kailangan... Para sa kanila, hindi na binilang si Singgoy Estrada, no? Senador Singgoy. Yes. Wag na nating hiluhin pa ang taong bayan at wag na nating hayaang gawing abogado ang mga hindi namang abogado. Ang daming ano ngayon, ha? Legal luminaries. Legal luminaries, ha? Pati nga yung retarded, retired, nagiging ano
nagiging magaling. Abogado na rin. Oo, ang galing ng mga abogado. Saka ngayon sa social media, huwag ka makikipagtalo. Sisitasan ka ng mga konstitusyon Ano ha? Pag bumasa mo, talaga namang ang daming kinukot na mga jurisprudence. Maniniwala ka na ngayon. Pero pagka sinuri mong mabuti, nagtanong ka, iba naman ang paliwanag. Kulang pala. Oo. Nako. Yan po ang nagiging sitwasyon sa mga pangyayaring ito. Ito naman, sabi po ng prosecution panel, ang pangalan daw po, prosecution panel sa impeachment ito, ang pangalan daw po ng unang batch ng mga pribadong piskal na kanilang kinuha sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito daw po ay kasama pa pala si Attorney Lorna Capunan, Amando Vergil Ligutan, Marfort Fua, James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matib, Justine Ann Lamarca, Sonia Margarita Castillo, Diana Melissa Singian, Lino Chris Capunan, Bettina Zamora. Ayon po sa kanilang lead prosecutor at House Committee on Justice Chair, Jerbil Luistro, voluntaryo po, pro bono. Walang bayad. Totoo ba ito? Pro bono po ang paglilingkod ng mga abogado. Magbibigay ng tulong sa mga House Prosecutor sa paghahanda ng mga testigo, ebidensya, pleadings, at maging ng mga estratehiya para daw po sa paglilitis. Ayon naman ho sa mga kasama pa nilang mga kongresista, ang paglahok daw po ng mga pribadong piskal ay alinsunod naman sa matagal ng tradisyon sa mga malalaking impeachment proceedings at nakatakda daw pong gawin ang pre-trial conference sa June 18. Base po ito sa abisong natanggap ng House Prosecution Team mula po sa Senate Impeachment Court at hindi daw po bubuksan sa media. Ganon. Hindi po open sa media coverage daw ang pre-trial conference at nakatakda po namang simulan ang aktual na paglilitis, mga kababayan, July 6. Ayon. So, yun po pala ang ating hihintayin, pre-trial conference. Saan ito? Sa susunod na mga araw. Pero ang tanong nga dito, kasi ang naglabas ng notisya ay ang kampo ni Sherwin Gatchalian. Kasi kung ang pagbabatayan naman natin, wala namang ibinigay na ibang schedule ang kampo ni na Alan Cayetano. Bagamat ang huli nating nalaman nga, di ba, nag-submit na, binigyan ng 10 araw, yung yung defense team, at nakatakda naman, after 5 days, sumagot naman ang prosecution team. At pagkatapos nun, siguro, baka parehas naman sila ng schedule. Ang Gatchalian Group at saka ang Cayetano Group, magkakaalaman na lamang yan sa araw mismo ng pagdinig na po. July 6 ang binabanggit, Kuya Benny at Kuya Nelson. Yan. Doon na sila. Ayan na naman. Doon na magsisimula. Ayan na naman. Oho. Maguguluhan na naman yung tao dyan. Kaya nga, tayo'y ano na naman to? Malalo itong titindi ng pagkakahati-hati ng ating mga kababayan. Tama. Kung ganitong magkakahati-hati, paano na naman? Di ba? Buti sila, may pinaghahati-hatian. Ang taong bayan. Wala na nga maisaing. Ano pa paghahati-hatian natin dito? Di ba? Lugi. Ay, nako. Okay tayo? Paalam na tayo. Paalam tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ano ha? Balik po tayo sa Saganang Mamamayan at sa pagkakataong ito, atin pong makakapanayam si dating Congressman Mike Defensor. Kong Mike, magandang hapon po. Yes, Boss Nelson, magandang hapon po. Of course, sa aking idol kay Benny Antiporda. Wala na po pala si Jen. Wala na po dyan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Ang atin pong unang itatanong, kasi June 12 bukas Di ba, Kuya Benny? Ako, talaga may pagkilos ako. Kumusta po ba? Meron bang mga, kasi ang PNP,
nagtaas ng heightened alert At nagpakalat ng 89,000 na mga pulis sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at sa Senado naman ay ang dami rin pulis na inilagay. Ano ba ang gagawin ng grupo ninyo bukas, Mike? Yes, Mas Nelson, kay Yusek Benny, alam nyo, nagtataka din ako doon sa heightened alert kasi ang bungakala ko, ito pong hearing ng Blue Ribbon Committee dapat ngayong araw na pinapangunahan ni Senator Marcoleta, yun ang gusto nilang bantayan. At ayaw nilang makapunta ulit, makabalik yung 18 Marines. Yes. Maging nga po yung website ng Senado para ikaw ay mag-register para pumunta dyan sa Senado, parang nasira din. Okay. Kaya hindi ko po alam kung ano tong heightened alert. Alam ko po may mga ilang pagkilos na gagawin ang iba't ibang grupo, pero particular kung bakit heightened ang alert na yan, hindi ko alam. Dahil araw naman ng kalayaan Talaga naman nagse-celebrate ang mga tao at nagkakaroon po ng mga pagkilos. Talaga pong malaga tong araw ng kalayaan dahil sa sitwasyon po natin ngayon, parang, hindi na ho parang, martial law na talaga. Grabe, ang panggigipit, lalo tigit yung mga nagsasalita sa korupsyon na nangyari po sa ating bansa. Pero sa grupo ninyo, as far as you are concerned, meron kayong pagkilos? Ang alam ko po, Nelson, may ginagawang pagkilos ang isang grupo. Ayoko na pangalanan, baka po magalit pa po sila. Pero alam ko, yung normal na pagkilos lang po, yung mga retiradong mga opisyal po natin, siyempre, araw ng kalayaan. At sila po yung mga parte ng kasundaluhan dati, at siyempre hanggang sa ngayon nagmamahal sa ating bansa. Alam ko may mga ganyang mga pagkilos, pero yung normal lang wala namang kailangan na heightened alert na para bang may gulo o may yung heightened alert na para may sisirain o guguluhin tama. na baka iniisip ng Philippine National Police. Dito po sa 18 former soldiers na ang tawag naman ng iba ay mga kargador. Ano po bang update sa kanila? Kasi ang mga lumilitaw na balita, bukod sa kanila, ay meron pang ibang lulutang. Pero parang siguro magdadalawang isip o tatlong isip, apat na isip ang mga susunod pang gustong tumestigo kung ang trato sa mga tumetestigo ay kagaya ho ng nangyayari dito sa 18 former soldiers, Kong Mike? Totoo po yan, Ka Nelson, totoo po. Pero maganda naman po ang naging epekto kasi lalo parang nagalit itong 14. Kaya nga po sila mismo ang nagboluntaryo na nagsabi na magsasalita kami at magbibigay kaalaman din kami kung ano dito ang mga nangyari doon sa pag-deliver. Nakakaawa na itong mga bayani natin, mga sundalo, naging kargador ng tawag sa kanila itong ilang mga kasamahan natin sa Senado. Pero yan pong pagpigil sa kanila hindi naman mangyayari dahil katulad nga po dapat ngayon, magsasalita po, papatuloy ang ginagawang hearing ng ating Senador Dante Marcoleta kasama na ang ilang mga senador na mayorya, si Senate President Ana Peter Cayetano. At willing silang dagdagan pa at willing bigyan substansya yung mga kwento na ibinigay na ikinuwento na po nila sa atin kung paano yung delivery ng pera. Ngayon ito pong 14, hindi naman po ito natatakot dahil siguro dala na rin po ng galit na bakit parang ginigipit yung kanilang mga kasama at pinapasinungalingan pa yung mga sinasabi nila na wala naman itong motibasyon. Ang katunayan nga, Ka Nelson and Yusek Benny, itong mga taong to nagsilbi bilang sundalo, tapos nagtrabaho, ngayon nakita nila may pagkakamali na connecta nila ito sa flood control na korupsyon. At ngayon nakita nila na kailangan nila magsalita, wala namang motibasyon, katunayan lalo pa hong delikado sa kanila sarili at sa kanilang pamilya, pero pinili pa nila magsalita upang mabigyan ng kaalaman at mabigyan ng impormasyon yung ating mga kababayan kung ano talaga itong korupsyon na nangyari at ano yung nangyaring sistematikong nakawan sa kaban ng ating bayan.
Kailan ba? Ibig sabihin, meron, bukod dun sa 18 former soldiers, meron pang 14. Kailan sila lalantad? Dapat nga po, Nelson, ngayon din ho ang paglabas ng mga yan eh. Pupunta po yung 18, ang alam ko, dapat kasama na yung 14 ito. At hindi lang yan, Nelson, Yusek Benny, may 7 pa. So, humigit kumulang 21 ang mga karagdagang lalabas upang magbigay ng mga importanteng impormasyon na maaari po natin magamit sa isang kaso. Na maaari magamit na talagang mapanagot yung mga nagnakaw sa ating bansa. Pero ang sabi ho ng NBI, hindi ilalockdown natin ng Senado kasi mayroong mga destabilization na ang itinuturo ay itong 18 former soldiers at mga kasama nila, Sir Mike. Ang destabilization na po ay galing sa 18? Yun ang sinasabi. Dito daw manggagaling. Naku, Diyos ko po. Grabe ho, Nelson. Sila nga nang gulo sa Senado eh. Sila nga po ang naging sanhi ng putukan dyan, nagkaguluhan dyan sa Senado eh. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung sinasabing threat. Pero walang ibig gawin ang 18 kundi magkaroon ng hearing na maprotektahan ang institusyon ng Senado, ang Committee ng Blue Ribbon, makipag-cooperate sila, makapagsalita sila ng maayos. Kaya wala po sa interes ng 18 na pasabugin o kung ano man ang gawing pinsala doon sa gusali ng Senado. Kasi diyan nga po nila gusto magpunta at gusto magsalita. Talaga lang po gumagawa ng kwento itong NBI. Kasama na rin siguro yung ilang mga nakakalungkot, yung mga ilang kasama natin dyan sa Senado, na para pigilan yung katotohanan. Ang katunayan pala, Nelson, Yusek Benny, nung nagkaroon ng hearing, o consultative hearing na ginawa nung kay Senator Erwin Tulfo, nandun yung 18 Marines. Inarang po sila sa gate, umigit kumulang 1.5 oras bago sila nakaakyat. At ang tagalo, ang sabi doon sa kanila, kailangan nyo mag-register. Sabi ni Atty. Baligod, ba't namin kailangan mag-register sa platform ng Senado kung meron na kaming invitasyon? Kasi matagal pong proseso yun eh. Maglalagay ka ng pangalan, ibibigay mo yung ID mo, magka-scanning pa ho yun. Pag-approve na ho, kaysa ibibigay, meron silang invitasyon na hindi naman ginagawa yun sa mga imbitado na resource persons o witnesses ng Senado. Nung makaakyat po sila, ang unang ginawa nila, Atty. Baligot at ng mga sundalo, ay magbigay lang na maikling pananalita doon sa kasama si Senator Robin Padilla. Hindi pa sila natatapos, sinuspend na yung consultative hearing na isinasagawa doon sa plenary hall. Kaya nagulat din sila na hindi sila pinagsalita. Alam naman ng mga senador na nandun mismo, alam ng secretariat, alam ng Secretary General's Office at Sergeant at Arms, na nandun lang naman sila sa gusali at nais nga nilang bumaba. Ito yung problema. Dagdag ko na. Dahil dalawa ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee lumilitaw. Paano yun? Ang sinasabi naman po, Kong Mike, na yung Blue Ribbon Committee na pinangungunahan naman ni Senator Tulfo ay magsasagawa pa rin daw ng sarili niyang investigasyon. May natanggap na po ba kayong bagong imbitasyon para po doon sa isasagawa po nilang hearing? Yun nga yung Sek Benny, pati ako nailagay yung pangalan ko dyan. Ay, nabanggit, hindi pala nailagay. Nang kami makatanggap ng sulat, ang unang ginawa ni Atty. Baligod ay sumulat kay Senate President Alan Peter Cayetano na tinanong niya, ano bang gagawin namin? May panawagan ganito. At gumawa naman ng sulat ang Senate President Alan Cayetano na hindi yan ang kinikilalang komite. Yung rules and constitutional rights mo, protektado yan under the committee. And that kung attend kayo, wala namang problema. Pero binanggit na ito yung sitwasyon. Kaya nga, minabuti pa nila Atty. Baligod at bago pumunta doon, binanggit na, sige, magbibigay muna kami ng sulat sa Blue Ribbon na kayo kinikilala namin pero hindi kami natatakot na umarap. Ako, binabanggit yung pangalan ko pero wala naman akong imbitasyon. At gusto ko rin sumulat kay Senate President Cayetano. Sabi ko, wala naman, ang pangit namang tingnan na sasabihin ko na ito po, attend ba ako? Wala naman pong imbitasyon. Pero nagugulat ako, madalas nabanggit yung aking pangalan at nabanggit pa nga ni
Attorney Matibag, nung NBI director na nandun sa Senado, yung aking pangalan. Ang katunayan noon, nasa labas ako. Kasama ko yung mga release sa labas na sumusuporta doon sa ating 18 Marines. Kaya, attend ba ho ang mga kasama natin? Wala akong problema umattend. Pero ang kinikilala po namin Senate President ay si Alan Peter Cayetano at kinikilala namin Blue Ribbon Committee ay ang pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta. Yeah. Ang sabi lang ng mga sundalo, hindi kami takot tumarap kahit anong hearing, kahit anong pagdinig, at kung anong tanong nila, sasagutin namin. Hindi ba kayo kasi kahapon, nag-decide ang Supreme Court dun sa petisyon ng isang teacher eh. Ang sabi, wala namang legal standing ito para umakyat sa Supreme Court at questionin kung sino o itanong kung at hilingin na ideklara na ang black ni Gatchalian, ni Senator Gatchalian ang may lehitimong literato. Kayo dahil sa siguro may yung mga ex-soldier siguro baka silang may legal standing dahil sila yung nalilito eh. Oh, sila yung naiipit. Naiipit. Ano sa palagay po ninyo, Kong Mike? Opo, kaya nga po ang ginawa namin noong una pa lang para hindi ho naman kami maipit sa ganyang mga usapin, minabuti na ho namin sumulat na rin kay Senate President Alan Peter Cayetano kasi ang nandidinig naman po namin mismong galing kay Senator Win Gatchalian na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. Tama. Kaya po kami, ang ginawa namin, sumulat kami sa kanya na ano po ba to? Anong gagawin namin? At maganda naman po, nag-reply naman kaagad ng kanilang opisina, ang mismong Senate President para linawin. Kaya sa amin po, malinaw naman din yung Senate President si Alan Peter at batay doon sa kanyang pagiging presidente, ang sinasabi naman niya, ang committee tama ay yung committee ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee ni Senator Dante Marcoleta. Kaya pagdating po sa bagay na yan, hindi naman po kami nalilito. Palagay ko, kailangan talagang tingnan yung magkaroon ng petition sa Senado, para lang din malinaw. Pero kasi ang masama po dyan, parang pagpabor sa kanila, tama. Kunyari, nung sabi na 12, quorum. Nung nandun po si Senator Soto naman, sabi niya, 12, walang quorum. Parang hindi ko consistent, napakahirap po talaga. Parang nagiging double standard. Opo. Pero, paano po yan kung sakaling magpadala sa inyo ng imbitasyon? Etong Gatchalian Black, no? Etong kay Erwin Tulfo. Willing po ba na mag-attend yung mga testigo po natin para once and for all matapos na po itong mga nakabitin na tanong sa ating pong mga mamamayan? Opo, Yusuf Benny, wala namang problemang umattend. Pero again, magbibigay galang kami kay Senate President Cayetano at sa Blue Ribbon Committee ni Senator Pia at Senator Dante. Pero wala akong problema. Attend po. Umattend din naman po kami dati. Katulad ng nabanggit ko. Pero sila naman po ang nagpa-cancel. Nag-suspend nung hearing, nung nangyari yun. Nandun po. Kung titingnan nyo yung recordings ng Senado at maging si Atty. Levy nagsabi, ang pagpasok nila 1 hour 30 minutes bago sila nakapasok, umakyat sila sa taas. Wala pang wala pang alas 12, alas 11 pa lamang. Pwede silang bumaba, pero ang ginawa, sinuspend ang hearing. Dito po sa pagpapatuloy ng mga susunod pa mga pagdinig at paglantad ng iba pa mga testigo, meron pa bang nilitaw na ibang impormasyon? Meron pa bang ibang mga mabubulgar na mga nangyari noon na hindi pa natin nalalaman? Kong Mike? Actually, Jen, yung pong 14, hindi ko pa ho ito nakakausap, hindi ko po kilala. Pero ang sabi nung kanilang makasama, ay may mga karagdagang impormasyon pa ho na sasabihin. Pangalawa po, Jen, hindi po tingin ko nahimay ng gusto yung sinabi ng 18 Marines. Kasi dapat to maliwanagan, paano ba yung delivery ng pera? Kasi alam niyo po, Jen, parang yung Bali Verde ang bagsakan eh. Kumbaga sa kwentuhan, bagsakan po ito ng kung ano-anong pondo. Kaya nga po nabanggit ko dyan, maganda ma-describe ng Marines.
Pati yung pagbibilang nila ng pera, hindi na ho, isa-isang bilangan kiluhan na ho Pagkatapos, pagmula doon sa kanilang lugar, saan dinadala? Sa bahay ni Saldico o kung saan pa man. At nagdi-deliver na kung saan-saan. So ito po yung kailangan mailinaw. Tapos, hindi po nailinaw ng husto yung sa ICC. Ilang beses po silang dumalaw dito. Saan ang mga meeting, sino mga sinusundo nila, saan sila nagpunta. Ito ay dapat mga maidetalye kasi hindi ho lang dapat sa kalaman ng ating taong bayan. Pero ito po ay isang legal na proseso under oath na maaaring magamit para sa para po sa kaso kung sakasakali po na magpa-file o magre-rekomenda ang Senate Blue Ribbon Committee ng mga pag-file ng kaso. Ang problema po ay mukhang magiging busy din itong mga former soldier sa pagsagot naman sa mga cyber libel na ipinail ng napakadaming mga nabanggit nila, Kong Mike. Baka ho, mahati ang atensyon nila o hindi na sila magkaroon ng pagkakataon na tumistigo sa kasong ito dahil meron silang mga sariling kasong haharapin. Totoo po yan. Dahil mula po doon sa hearing na yun, parang may dumagdag ata hong 2 o 3. Pero handa naman po yung mga sundalo natin. Alam din nila ho yun na nakakatuwa po yung kanilang paninindigan tungkol dito. Yun nga ho, siguro maganda ma-erase din yan sa komite dahil kaawa-awa naman din itong mga sundalo na under a parliamentary process. Siyempre, yung mga senador, covered po ng immunity Pero itong mga taong to, kaawa-awa naman po. So, maganda hong may tanong din kung paano nila harapin ang mga sitwasyong ganito. Pangalawa, kung sakaling may patawag sa kanila, katulad ngayon, nagpunta sila ombudsman at may committee hearing, paano naman nila ayusin yung mga schedule na ganito dahil baka humaipit sila. Dahil ang kaso po nila ngayon, Nelson, maabot siguro ng tig-8 o tig-10, hindi ko na ho alam Ang dami ho. Ako, 5-6 ang kaso ko po sigurado ako mas madaming kaso nila. Kawawa naman itong mga nais lang tumistigo at isiwalat. At alam mo, sa atin, ang sinasabi nga natin dito, kung talagang nadadawit ang pangalan, ano ba namang lumabas at ipagtanggol na lang yung pangalan at once and for all, pabulaan na nila kung mali yung sinasabi. Tama po ba? Tama, Yusek Benny. Alam ko naman na bilang isang journalist ka, ikaw ay allergic sa mga libel na ganyan lalo tigit itong mga sundalo. Kasi kung tayo po, Nelson, Yusek Benny, sanay tayo dahil nagsasalita tayo, may mga salita tayo papanawagan, pero itong mga sundalo, hindi naman po ito dapat na, kumbaga, inosente, walang motibasyon. Nagsabi lang sila nung anong nakita nila. Ang katunayan nga, Yusek Benny, Nelson, wala pa namang sinasabing nakaw to Diba? Ang sabi, nakita namin kayo, tumanggap kayong envelope, tumanggap kayong bag, tumanggap kayong maleta. Totoo. Sabi nga ni Senator Soto, nadinig ko nga siya, sabi niya, private ako nun Ano ba naman tumanggap ako? So, ang punto ko dito, bakit binubugbog itong mga sundalo na kaawa-awa? Alam ko namang, lalo't yan si Yusek Benny, presidente yan ng ng National Press Club, talagang allergic sa kaso laban sa mga journalist at lalo tigit sa mga ganitong klaseng tao na inosente naman at walang motibasyon na manira ng iba. Maraming salamat po, Kong Mike, sa pagbibigay nyo ng oras sa amin ngayong hapon. Opo, Nelson, Yusek Benny, of course kay Jen, maraming salamat po sa pagkakataon and syempre mabuhay ang Net25, mabuhay po kayong lahat. Thank you, Kong Mike. Batiin po muna natin ng happy birthday si Ira Marie. Siya po ay organista ng Bilbao, Spain. Ayan, happy birthday, Ira. At ganun din po kay Tita Sally Samaniego ng Tanawan, Batangas. Binabati ka ni Patrick de la Rosa dyan sa mula naman sa Espanya. Yan. Benny. At binabati rin natin si Kuya Rodel Cruz at ang kanyang may bahay na si Maribel dyan naman po sa Las Vegas, Nevada. Yan. At basahin natin itong pagbati naman ni Aida Flora. Nawa po ay maging makatotohanan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan natin.
Happy 30th anniversary po sa mag-asawang Governor Weni at Dante Bico ng Lions Club District 301A2. Yan po ay pagbati ni Lion Aida Flora. Ayan. Yeah. Si Ira Marie pala ay organista ang apelyido. Hindi pala organista. Happy, Na fake news ka. happy birthday, Ira Marie Organista. Na hindi marunong magtumugtog ng Pianista pala, pianista. Ayan, magandang hapon din mo sa mga nasa Aurora. Ayan, buong distrito ay sumusuporta sa ganang mamayan sa panguna ng Rodel Ringor. Yon, talaga naman. Napakadami nating mga supporter, ha? At natutuwa po tayo dahil sa meron kayong panahon na subaybayan ng programa kahit saang bansa at anumang oras kami sumasahim papawid. Ayan. Yan. So, bukas. Happy viewing muna kay Al Rico ng Taytay Rizal mula kay Kuya Rodel del Rosario. Ayun. At siyempre kay Don Orozco, yan, ng San Jose, California, at sa kanyang may bahay. Ayan, magandang may bahay niya na si, ano nga pangalan? Basta maganda. Kaya tanda po natin, bukas po, no? Araw ng kalayaan. Aha. Huwag niyong hahayaang sikilin Ang ating kalayaan. ang ating kalayaan. Oo. Diyan po sa bahay. Aha. Pag sinabing maglabas, sabihin niyo, hindi maaari. Ha? Katatapos ko lang mamalansya, baka ako'y mapasma. Talaga naman. Oo. Nakalungkot lang na sa halip na ang buong bansa ay talagang gumugunita, nagdiriwang ng ating paglaya mula sa mga dayuhang Kastila. Kasi yan ang ginugin na natin June 12, 1898 128 years na po tayo Batiin din natin si Adriel at Adrian Tangatwe. Hindi na pala sila Tangatwe. Si Adriel ay Antiporda na at si Adrian ay Bolima sa Ayan. kanilang kaarawan, Kambal. Aha. At of course, happy birthday din kay Chairman Bobby Laurel ng District 301A2 Lions Club. Ayan. Ay, naalala ko na yung pangalan ng may bahay ni Kuya Don. Si Ate Telma. Ayan. Yan. Telma. Naman Talaga pala, naman. At ang Sunny Correa at ang Mami Rose na ngayon po ay nandyan naman sa London, United Kingdom. London. Yeah. Medyo naubusan na tayo ng boses. Dito naman tayo sa good news. Yeah. Meron tayong good news. Alam mo ba, Kuya Benny, na pasok daw ho sa top 10 performing school sa buong bansa ang New Era University. Ayun. Para po ito sa Certified Public Accountant Board Examination. Ito yung matapos makapagtala ng 51.85% passing rate sa katatapos pong Certified Public Accountant Licensure Examination nito lang hong Mayo. Yeah. Ipinapakita ho ng resulta ang mataas na antas na kahandaan at kakayahan ng mga nagtapos mula sa universidad sa larangan ng accountancy. Ayon sa pamunuan ng New Era University, ang tagumpay na ito ay bunga po ng dedikasyon, pagsisikap at mahusay na paghahanda ng mga mag-aaral, gayon din ang patuloy na pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon at pagsasanay na ibinigay ng institusyon. Itinuturing din po na ang pagkakasama sa top 10 performing schools bilang bahagi ho ng mahalagang pagkilala sa contribution ng universidad sa paghubog ng mga professional na accountant na handang makipagsabayan sa pambansa at sa pandaigdigang antas. Ayan. Congratulations. ha? Congratulations. Napakahirap niya. Alam mo, napakaraming mahina sa math eh. Pero yan, makikita natin talagang world class na. Aha. At pwede na tayo sa international talaga. Ayan. At sana naman ito pong pagkakasara ng Strait of Hormuz ay hindi... Kasi naalala mo nung unang nagsara ang Strait of Hormuz? Palo ka agad ang presyo ng produktong petrolyo eh. Oh, pero Akyat agad. hindi naman tayo naapektuhan pa. Oo, nung mismo... Ano pa lang yun, ha? Balita pa lang. Balita pa lang. Oo. Disgrasya na kaagad lahat ng tao sa buong mundo. Ayun nga. Oo, kaya siguro, ang gobyerno naman,
lalo na yung may mga malasakit, tunay na malasakit sa taong bayan, alamin nyo naman kung tama lang yung ginagawang pagtaas na yan o hindi. Dahil dito mukhang magiging biktima na naman ng taong bayan sa nagaganap dito sa Strait of Hormuz. Yes. So, Yeah. mataas na ho ang presyo. Huwag na natin itaas pa. Ha? So, paano? Paalam na tayo. Paalam na tayo at maganda maganda at naway bukas maging pagdiriwang talaga. Aha. At naway wala namang masamang mangyari no na taliwas doon sa sinasabi ng pamahalaan na may banta, merong ganito at may ganoon. Pero sinasabi naman ng PNP na wala naman. Yeah. No? Naway totoo yun, na wala naman talagang banta sa atin. Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Ito po programang Saganang Mamayan, programang favorite ng bayan. At sa umaga, alas 5, mga balitang totoo, kompleto, 100%. Bye-bye!